Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang ating mga kwento ngayon ay tungkol sa dalawang domestic helper na mga Pinay na piniling magsakripisyo at magtrabaho sa ibang bansa para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Subalit, hindi nila akalain na sila ay uuwi ng Pilipinas na wala ng buhay. Ayon nga sa mga datos, ang malaking porsyento ng mga overseas Filipino workers o OFW ay mga nanay. Karamihan nga sa mga kababaihan na ito ay nagsasakripisyo na malayo sa kanyang pamilya para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Tinitiis nila ang pagod sa pagtatrabaho, hirap at puyat. Maituturing na ang swerte kung ang kanilang mga amo pa ay mababait. Sa ating storya ngayon, kilalanin natin ang dalawang ina na linisan ng ating bansa para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Ngunit ang dalawang babae na ito ay parehong natagpuan ng wala ng buhay sa ibaba ng mataas na gusali. Para nga sa una nating kwento, alamin natin ang istorya ng isang inang nagtungo sa ibang bansa para magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Subalit sa kasamang palad, ang Pinay na ito ay natagpuan na lamang na wala ng buhay sa Dubai. Ang babae sa kwento natin ngayon ay kinilalang si Nerilyn Samson Garcia, 26 years old. April 1995 nang isinilang si Nerilyn sa Bulacan. Masipag, mabait at mapagbigay. Ganyan ilarawan si Nerilyn ng kanyang pamilya. Noon pa man ay tumutulong na siya sa kanyang mga magulang para kumita ng pera para sa kanilang pamilya. Kalaunan nga, si Nerilyn ay nagkaroon ng asawa at sila ay binigyan ng 4 na mga supling. Ngunit sa hindi masabing dahilan, si Nerilyn at ang kanyang mister ay nagkahiwalay. At matapos ngang makipaghiwalay, naiwan sa pangangalaga ni Nerilyn ang 4 niyang mga anak. Lahat ay ginawa na nga ni Nerilyn para buhayin ang kanyang mga anak. Subalit kahit anong sikap ng babae, hindi ito sumasapat sa pangangailangan ng kanyang mga anak. At dito na nga naisip ni Nerilyn na subukan ang kanyang swerte sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Taong 2021, nang lisanin ni Nerilyn ang Pilipinas para magpunta sa Saudi Arabia at magtrabaho bilang domestic helper. Ang mga anak ni Nerilyn ay naiwan na muna sa pangangalaga ng kanyang mga magulang at iba pang mga kamag-anak. Habang nagtatrabaho sa Saudi Arabia, nakilala niya ang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay isang Pakistani national na tawagin na lang nating Ali. Si Nerilyn at si Ali ay nagkamabutihan at nagkaroon ng isang relasyon. Ang kontrata nga ni Nerilyn sa Saudi Arabia ay 2 taon. Ngunit ayon sa mga balita, September 2021 nang umalis si Nerilyn sa Saudi Arabia para magpunta sa UAE kasama si Ali. Mismong si Ali na din ang nagkumbinsi sa Pinay na pumunta sa UAE. Ayon sa kapatid ni Nerilyn na si Ana, minsan na silang nagkaroon ng tampuhan ni Nerilyn dahil binabaliwala niya si Nerilyn na makipagrelasyon kay Ali. Ilang beses na sinabihan ni Ana si Nerilyn na huwag makikipagrelasyon sa lalaking iba ang lahi dahil hindi sila madaling karelasyon. At kalaunan nga napadpad na sina Nerilyn at Ali sa Dubai. Sa Dubai nga nagtrabaho si Nerilyn bilang maid sa isang maid agency sa Dubai sa loob ng 7 buwan. Pagkatapos magtrabaho bilang kasambahay, nagtrabaho naman si Nerilyn bilang isang on-call cleaner. Nung una, maayos naman ang relasyon ni Nerilyn at Ali. Ngunit hindi nagtagal naging controlling na ang Pakistani national sa karelasyon niyang Pinay. Bukod doon, sobrang obsessed ni Ali sa Pinay na si Nerilyn. Kaya naman, madalas na mag-away ang magkasintahang Nerilyn at Ali. Hanggang sa hindi na nga kinaya pa ni Nerilyn ang pag-uugali ni Ali, kaya nagdesisyon na siyang makipaghiwalay sa lalaki. Nakipaghiwalay na si Nerilyn kay Ali ngunit hindi pumayag si Ali sa kagustuhan ni Nerilyn. Nanindigan naman si Nerilyn na ayaw na niya maging kasintahan pa si Ali. Subalit napilitan si Nerilyn na bumalik sa piling ng lalaki matapos siya nitong i-blackmail na ikakalat ang mga pribado nilang mga video. Pero magmula noon, humiwalay na ng tirahan ang Pinay at siya ay tumira na sa ibang bahay. Subalit kahit lumipat na si Nerilyn ng bahay, palagi pa din siyang sinusundan ni Ali.
Tila ba naging stalker na si Ali at ipinagtatanong sa mga Pinay na nagtatrabaho doon kung saan nakatira si Nerilyn. Ay naman sa pinsan ni Nerilyn na si Maria, naging malapit sila ni Nerilyn nang lumipat ang Pinay mula Saudi Arabia papuntang Dubai. Sinabi pa ni Maria na dati na silang nagsama sa isang bahay ni Nerilyn. Pero napilitan daw si Nerilyn na lumipat muli ng bahay dahil palagi siyang hinahanap ng kanyang dating kasintahan na si Ali. Dagdag pa ni Maria, isang beses lamang niyang nakita si Ali nang kausap ito ng Pinay. Narinig umano ni Maria ang pag-aaway ng dalawa dahil gusto na ni Nerilyn na tantanan at tigilan na siya ng Pakistani national. Pero hindi talaga matanggap ni Ali ang hiwalayan na gusto ni Nerilyn. Ayon pa kay Maria, huling beses niyang nakita si Nerilyn noong July 19, 2022. Ito ay matapos siyang tulungan ng Pinay na makahanap ng bagong trabaho. Nakagawian na nga ni na Maria at Nerilyn na mag-chat o mag-text palagi. Pero laking pagtataka ni Maria na hindi na nagre-reply pa ang kanyang pinsan sa kanya. At dahil dito, nagdesisyon na si Maria na puntahan si Nerilyn sa inuupahan nitong kwarto. Ngunit laking gulat na lamang ni Maria na wala din doon ang kanyang pinsan. At sa pagtatanong nga ni Maria sa kapwa niya Pinoy at Pinay na tenant sa inuupahan nilang paupahan, huling beses umano nilang nakita si Nerilyn ng July 22, 2022. Ayon nga sa isang Pinay, nakita niya si Nerilyn na nagmamadali at naglalakad ng 10 oras ng gabi. Mula nga noon, wala na daw nakakita pa kay Nerilyn. Ilang beses pang tinawagan at tinext ni Maria si Nerilyn at nagbabaka sakali nga na makokontak niya ang kanyang pinsan. Ngunit ni isang beses ay hindi na nag-reply pa sa kanya si Nerilyn. Kaya naman kinabukasan nagdesisyon na si Maria na mag-report na sa mga otoridad para sa pagkawala ni Nerilyn. At makalipas nga ang ilang araw, ang mga tenant na inuupahan na gusali ni Nerilyn ay nagrereklamo dahil sa isang mabahong amoy na nagbumula sa airwell ng gusali. Agad silang nagpatawag ng mga pulis na siyang naghanap ng pinagmumula ng mabahong amoy. At dito na nga natunto ng mga otoridad ang isang labi ng babae na siyang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng hindi kaaya-ayang amoy sa airwell ng gusali. Ang labi nga ng babae ay ang nawawalang Pinay na si Nerilyn. Si Nerilyn ay natagpuan sa loob ng airway na inuupahan na gusali. Ang airwell ay isang klase ng disenyo ng gusali kung saan meron tila isang bakanteng espasyo sa pagitan ng mga gusali. Madalas na ganon ang istruktura ng mga gusali sa Middle East para maiwasan ang overheating ng mga gusali at madagdagan ang pumapasok na hangin sa mga kwarto tuwing gabi. Kinumpirma naman ni Maria na si Nerilyn nga ang natagpuang labi. Napakasakit man para kay Maria pero siya ang naghatid ng nakakalungkot na balita tungkol sa pagkamatay ni Nerilyn sa pamilya ng babae. At nang natanggap nga ng pamilya ni Nerilyn ang masamang balita, hindi nila matanggap ang masamang sinapit ng Pinay, lalo na at may naiwan itong 4 na mga anak. Agad namang nag-imbestiga ang mga pulis sa Dubai para malaman ang taong may responsable sa pagkamatay ng Pinay at ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Samantala, sinubukan naman ng pamilya ni Nerilyn na manghingi ng tulong sa DFA at OWA hinggil sa nangyari kay Nerilyn. Pati din sa agency ni Nerilyn ay humingi na ng tulong ang pamilya niya. Ngunit ayon sa agency, wala silang magagawa para makatulong sa pamilya ni Nerilyn dahil ang jurisdiction lamang daw nila ay sa Saudi Arabia, kung saan talaga nag-apply si Nerilyn at hindi sa bansang pinuntahan niya na Dubai. Ayon naman sa DFA, hindi nila pababayaan ang kaso ng Pinay at nangako silang iuwi nga ang labi ni Nerilyn sa lalong madaling panahon. Maging ang OWA ay nagbigay na din ng tulong sa pamilya ng biktima. Ayon sa mga reports, lumalabas nga sa investigasyon ng mga pulis na ang pumatay kay Nerilyn ay ang dati nitong kasintahan na si Ali. Agad namang naaresto ng mga otoridad si Ali at umamin naman ang Pakistani sa ginawa niyang krimen. Ayon nga kay Ali, nagkaroon siya at si Nerilyn ng pagtatalo na nauwi sa sakitan. Sinabi ni Ali na sa kanyang galit sa Pinay ay tinali niya ito para hindi makagalaw. Pagkatapos ay binalot ni Ali ang biktima sa isang kumot. Umakyat nga si Ali sa rooftop ng 4-story building kung saan niya inihulog si Nerilyn. At dahil nga sa kanyang pag-amin, kinasuhan si Ali ng murder at ikinulong.
August 18, 2022 naman nang nauwi na ang labi ni Nerilyn sa Pilipinas. Emosyonal nga na sumalubong ang mga kaanak ni Nerilyn sa kanyang labi. Ibiniyahe papuntang Bulacan ang labi ng nasabing Pinay. Labis nga ang bighati na naramdaman ng pamilya ni Nerilyn na hindi nila inakala na uuwi na pala ang Pinay na wala ng buhay. Naging problema pa ng pamilya ni Nerilyn kung paano nila babayaran ang inutang nila para sa pagpapalibing sa Pinay. Pero ang pinaka nakakalungkot dito ay ang naulilang 4 na mga anak ni Nerilyn. Nakakapanlumo na lalaki ang mga bata na hindi nila makakasama pa ang kanilang ina na umalis lamang ng Pilipinas sa kagustuhan lamang maibigay sa kanila ang magandang buhay. Mula nga noon, hindi na nagkaroon ng update sa kaso ni Nerilyn. Ay naman sa mga ahensya, hindi talaga naglalabas ng detalye ang mga bansang UAE tungkol sa mga hearing o trial dahil ayaw nila ng trial by publicity. Pero sinigurado ng mga ahensya na ipapaalam naman sa kanila ng korte kapag nagkaroon na ng hatol kay Ali. At ayon nga sa batas ng Dubai, kapag napatunayan si Ali na guilty sa pagpatay sa Pinay na si Nerilyn, siya ay maaring hatulan ng habang buhay na pagkakulong o hatol na bitay. Ang pangalawang kwento naman natin ngayon ay tungkol sa isang magiting na ina na walang hindi gagawin para sa kinabukasan ng kanyang anak. At kahit nga mahirap nagdesisyon ang babae na mangibang bansa dahil karaniwan nga ang isang ina ay sadyang walang hirap na hindi kakayanin at walang lungkot na hindi titiisin para sa kanilang mga anak. Ang babaeng biktima nga ay kinilalang si Mary Jean Alberto, 44 years old. Si Jean ay mula talaga sa Mountain Province. Pero nang nagkaroon na siya ng asawa, sila ay tumira sa Barangay Del Paz, Antipolo City. Nagkaroon nga si Jean ng 3 mga anak. Subalit kalaunan, naging isang single mother si Jean na naghiwalay sila ng kanyang mister. Simula nga noon si Jean na ang mag-isang nagpapalaki sa kanyang mga anak. Isang simpleng ina si Jean. Wala siyang hangad kundi ang ikakabuti ng 3 niyang mga anak. Ang mapakain sila ng 3 beses isang araw, mapag-aral at matiyak ang magandang kinabukasan. At nang dumating na nga sa hustong gulang, nagtrabaho sa ibang bansa ang panganay na anak ni Jean na tawagin na lang nating Rhea. Hindi naman mapalagay si Jean ang kanyang anak ang nahihirapan sa ibang bansa. Kaya naman nagdesisyon ang ginang na siya na lamang ang mag-ibang bansa kaysa sa kanyang anak. Ayon sa mga balita, hindi dumaan sa tamang proseso si Jean papunta sa Abu Dhabi. Marahil daw ay direktang nag-apply doon ang Pinay para maging isang family driver. At kalaunan nga nagpa siya si Jean na lumipad patungong Abu Dhabi, United Arab Emirates ng July 7, 2019. At sa kanyang pag-alis, dala niya ang mainit na yakap na ipinabaon ng kanyang pamilya at ang pag-asa na mas magandang buhay para sa kanilang lahat. At pagdating ni Jean sa Abu Dhabi, hindi nagtrabaho bilang driver kundi bilang isang domestic helper sa isang Moroccan na pamilya si Jean. Nangako naman ang employer ng Pinay na ang pagiging domestic helper ni Jean ay pansamantala lamang habang inaayos nila ang driver's license ng Pinay. Sumunod naman si Jean sa kagustuhan ng kanyang amo. At tuwing may pagkakataon, hindi nakakalimutan ni Jean na i-video call ang kanyang mga anak. Nakakwento din ng ginang sa kanyang mga anak na mula alas 5 ng umaga hanggang alas 3 ng madaling araw, siya ay nagtatrabaho. At dahil doon, halos 2 hanggang 3 oras na lamang nga ang pahinga ng nasabing Pinay. Napakahigpit din ang amo ni Jean tungkol sa pagkain. Dahil ang gusto nila, tapusin muna lahat ni Jean ang kanyang trabaho bago siya kumain. At dahil nga dito, ito ay nagresulta ng pagkakaospital ni Jean. At ang nakakalungkot, kahit na nagkasakit at naospital na ang Pinay, hindi niya nakuha ang kanyang sinahod. Sa kabila nun, kinaya ni Jean na magsakripisyo para kitain ang perang susuporta sa kanyang mga anak sa Pilipinas sa kabila ng mahirap na trabaho at kalupitan ng kanyang amo. Subalit nang dumating na ang visa ni Jean noong September 2019, nagulat siya nang nabasa niya na domestic helper talaga ang kanyang job description at hindi lady driver. At taliwas nga ito sa ipinangako ng kanyang amo. At sa pagdaan nga ng mga araw, lalong lumala ang pangit na pakikitungo ng amo ni Jean sa kanya. Sa isang chat, sinabi ni Jean na muli na naman siyang pinagalitan ng kanyang amo dahil maraming sulat ang dingding ng bahay na gawa naman ng anak ng kanyang mga amo.
Hindi na nga natiis pa ni Jean ang lahat at nagdesisyon na siyang umuwi ng Pilipinas. At October 1, 2019 nang tumawag si Jean sa kanyang anak para sabihin na hindi siya magpapadala ng pera dahil ang natitira niyang sahod ay ipangbibili niya ng tiket pauwi ng Pilipinas. Nang araw din na iyon, nakatanggap ng chat ang kapatid ni Jean na si Marie mula kay Jean. At ayon nga sa chat ni Jean, humihingi ng tulong ang Pinay sa kanyang kapatid dahil muntik na siyang sakali ng kanyang amo dahil sa isang maling bintang. At kinabukasan, hindi na nakontak pa si Jean ni Numan. Labis nga na pag-aalala ang naramdaman ng panganay na anak ni Jean na si Rhea na nasa Abu Dhabi, kaya siya na rin mismo ang kumontak sa amo ni Jean gamit ang WhatsApp. Dumaan nga ang kinaumagahan at tanghali ngunit hindi nag-reply ang amo ng kanyang nanay. Bandang hapon nga na nag-reply ang amo ni Jean at sinabi na patay na ang kanyang nanay. Tinawagan ni Rhea ang amo ng kanyang nanay at sinabi naman ng babae na magkita sila ng personal para maikwento niya ang buong pangyayari. Naghintay si Rhea at kapatid ni Jean na si Marie sa nasabing lugar ng amo ni Jean. Sila ay nag-antay ng matagal na oras, subalit hindi sumipot ang Moroccan na amo ng Pinay. Hanggang sa umalis na nga si Rhea at Marie sa nasabing lugar kung saan sila dapat magkikita ng amo ni Jean. Sunod silang nagpunta sa Philippine Embassy. At ayon nga sa mga opisyal ng ahensya, wala silang natatanggap na impormasyon hinggil sa kaso ni Jean. At makalipas nga ang ilang oras, pinapapunta si Rhea ng amo ni Jean sa Sibaya Police Station. At sinabi nga ng amo ni Jean na ang Pinay ay kinuha ang kanyang sariling buhay mula sa balkonahe ng 13th floor ng kanilang bahay. Ayon sa employer, natutulog ang kanyang pamilya nang narinig nila ang malakas na tunog. At pagbaba nga ng employer, nakita na lamang niya si Jean na wala ng buhay. Nang nakausap naman ng kapatid ni Jean na si Marie ang mga pulis, sinabi nito na kinuha nga ni Jean ang sarili niyang buhay. Bagay na hindi naman pinaniniwalaan ni Marie at ng pamilya ni Jean. Ipinaliwanag ni Marie sa mga pulis na hindi iyon magagawa ng kanyang kapatid at ipinakita nga ang huli nitong chat na humihingi ng tulong. Nanindigan si Marie at Rhea na posibleng itinulak si Jean ng kanyang amo dahil simula na nagtrabaho ang Pinay doon, palagi na siyang pinagmamalupitan nito. Pinayuhan naman si Marie ng mga otoridad na i-translate ang mga chat sa Arabic at bumalik sa police station para magsampa ng kaso. At agad naman iyong ginawa ni Marie. Samantala, gusto namang makita ni Rhea ang labi ng kanyang nanay pero hindi siya pinayagan ng mga otoridad dahil hindi pa daw tapos ang investigasyon. Muli nga bumalik si Rhea sa Philippine Embassy para sabihin na kinumpirma nga ng mga pulis na binawian na ng buhay ang kanyang nanay. Nirefer naman ng ahensya ang anak ni Jean sa Repatriation Office. At mula October 4 hanggang October 6, sinubukan ni Rhea na makita ang labi ng kanyang ina, subalit hindi siya pinayagan. Kaya naman inasikaso na lamang ni Rhea ang mga kailangang papeles at pinila pa ng incident report na ibinigay ng Philippine Embassy. At October 9, 2019, nang sa wakas ay naibigay na nga kay Rhea ng ospital ng mga dokumento hinggil sa pagkamatay ng kanyang nanay. Hindi naman ipinaniwanag kay Rhea ang laman ng dokumento na nakasulat sa Arabic. Inutusan nga si Rhea ng ospital na dalhin iyon sa police station. Samantala, ang pamilya ni Jean sa Pilipinas ay nagpunta sa OWA para manghingi ng tulong na maiuwi nga ang labi ng Pinay sa ating bansa. At dito na nga nalaman ng pamilya ni Jean na undocumented OFW pala si Jean at pinayuhan nga sila na sa DFA humingi ng tulong. October 11 nang pumutok nga sa media ang tungkol sa pagkamatay ni Jean. Pero nanindigan ang pamilya ng DH na hindi magagawa ni Jean na kunin ang kanyang sariling buhay. Buo naman ang suporta ng iba't ibang mga grupo sa pamilya ni Jean at binuo nga nila ang Facebook page na Justice for Jean Alberto. Sunod-sunod na din ang ginawang rally ng mga grupo para bigyan ng atensyon ng ating pamahalaan ang kaso ni Jean. 11 araw nga patapos mamatay ni Jean, saka lamang kumilos ang mga hensya ng ating gobyerno. Ayon sa grupong migrante, kung hindi pa nagsalita sa publiko at kumilos ang pamilya, hindi sila aasikasuhin ng gobyerno.
Kasama ang opisyal ng embassy at mga pulis, nagtungo si Rhea sa bahay ng employer ni Jean para kunin ang mga gamit ng DH. Galit namang pinagbuksan si Rhea ng employer ni Jean. Nakaimpake na ang mga gamit ng Pinay pero laking gulat ni Rhea na punit ang ilang pahina ng diary nito at ang mga chat sa cellphone ni Jean ay nawawala. Sunod naman sinamahan si Rhea ng embassy sa isang abogado dahil nanindigan nga ang lalaki na gusto niyang sampahan ang amo ng kanyang nanay ng kaso para sa pagkamatay ni Jean. At October 19 nang formal nang kinasuhan ni Rhea ang babaeng employer ni Jean para sa pagkamatay ng kanyang nanay. Nanghingi din si Rhea ng tulong pinansyal sa OWA para maiuwi nga ang labi ng kanyang ina. Pero ayon sa OWA, limitado lamang ang maibibigay nilang tulong dahil hindi miyembro ng OWA si Jean. Ari daw kasing magalit ang mga miyembro kung tutulungan nila si Jean. At October 30, 2019 nang tuluyan nang nauwi sa Pilipinas ang labi ng domestic helper na si Jean. Natagalan pa nga sa pagkuha ang pamilya niya ng labi sa kanya dahil walang OWA officer na nag-assist sa kanila. Labis nga ang sama ng loob ng pamilya ni Jean dahil sa napakabagal na sistema ng mga ahensya. Ayon sa kanila, hindi na nga daw agad sila natulungan ng gobyerno hanggang sa pagklimpa ng labi ni Jean ay inabot sila ng ilang oras. At November 7 nang inihatid na si Jean sa kanyang huling hantungan. Kailanman hindi nawala ng pag-asa ang tatlong mga anak ng Pinay na mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanilang inang si Jean. Ito ay kahit ilang beses pa silang pinagpasapasahan ng iba't ibang ahensya ng ating bansa. Sa kabilang banda naman sa trial sa Abu Dhabi, iginiit ng panig ni Rhea na hindi tatapusin ni Jean ang kanyang sariling buhay. Dahil kung pagbabasihan ang chat ni Jean sa kanyang pamilya, nanghihingi ito ng tulong dahil sa kalupitan ng kanyang amo. Gayunpaman, walang sapat na ebidensyang maipakita ang panig ni Rhea laban sa amo ni Jean. Pero sa kabila nito, napatunayan pa din na ang amo ni Jean ay guilty sa pagpatay kay Jean. Hinatulan ng amo ni Jean ang 5 taong pagkakakulong para sa pagpatay nito kay Jean. At ayon nga sa pamilya ni Jean, hindi man sapat ang 5 taon, bahagya na nila itong ikinatuwa dahil sa kabila ng kanilang kahirapan at hindi nakatanggap ng sapat na tulong sa ating gobyerno. Kahit papano, nabigyan nila ng hustisya ang kanilang pinakamamahal na ina. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!